Hindi na naituloy ni Prese ang gusto niyang sabihin dahil nasa harap ko na ang mga magulang ni Mayang at nagsalita na ang papa niya at sabi, mabuti naman at bumalik ka. Ngayong malaki na ang anak mo kay Mayang. O, anak ko kay Mayang? Gulat kong tanong. Si Presi ang sumagot. Oo, Regen. At hindi mo maitatangging anak mo yon dahil kamukhang kamukha mo. Yung mga dimples mo na yan. Nasa pisngi din ni Rayan. Hindi nga, Presi. May anak ko. Yun. At kaya may blowout dito dahil first honor na naman ang anak ninyo ni Nita Subayang. At ang sinasabi nilang anak namin. Agad kong hinanap si Mayang noong makarating ako sa eskwela. Para akong tangang nagtatanong sa mga taong hanggang sa may makapagturo sa akin at sinamahan pa ako sa kinaroroonan nila. Ibang ligaya ang naramdaman ko noong makita ko si Mayang. Kahit naka-side ito, bahagyang tumaba, tumanda pero maganda pa rin. Mayang, sambit ko sabay kalabit sa balikat niya. Napalingon ito sa akin at nagulat. Regen, usal niya. Napangiti ako. Pagkabang luso ng bugo, tanong niya. Hindi na ako sumagot. Kinuha ko ang kamay ng bata at ang sabi ko, Namulaklak na. ikaw ba si Rian? Opo, sagot niya nung nakatitig sa mukha ko. Pwes, ako si Regen. Ako ang tatay mo. Noong mga estudyante na ng grade 3 na may honor ang pinatawag sa stage para gawa ng medals, ako ang inutusan ni Mayang na magsabit ng medal ng anak namin. At kahit nakakahiya, ay napatulo talaga ang luha. Pagkatapos nila magkakasabay kami umuwi sa bahay ng parents ni Mayang. Nagsalo-salo kami ng blowout ni Rayan. After 2 days, sumakay kami ng bus. Ako, si Mayang at ang anak namin. Umuwi kami sa bahay ko pero after 1 month, bumalik kami sa bahay nila Mayang para magpakasal. Habang inaayos namin ang aming kasal, ay nagawa kong dumalaw kay Belen. Masungit pa rin at suplada, pero napapangiti na lang ako noon dahil ang totoong sadya ko sa kanila ay upang imbitahan sila sa kasal ko. Nagulat si Belen noon, pero nagawa kong ikwento sa kanya ang buong pangyayari. Ang sabi niya, tingnan mo nga naman Regen, no? Munti ka na naman ako mabiktima. Paano kung sinagot kita noon? Eh di nakapangasawa sana ako ng lalaking may anak na pala. Sabi niya, hindi sila dumating noong kasal ko pero okay lang. Ang mahalaga, masaya ako papadudot. Masayang masaya. May sarili na kaming bahay. Maliit lang, parang bahay-bahayan lang pero maayos naman. Kaya nga ngayon, ay nagtuturoan kami ni Mayang kung sino mag-a-abroad sa aming dalawa. Gusto niya umalis para daw ako mag-alaga naman kay Rayan. Pero pinipilit ko namang dapat ay ako ang mag-abroad dahil ako ang lalaki. Hindi, ako dapat para maranasan mo namang alagaan ng anak mo. Pilit niya, tapos ng kontrata niya. Okay lang sa akin ang ganun muna. Basta ang importante, masaya na ako. Imagine mo, may asawa at anak na ako. At sa sayang taglay ko, gawa ko pang isulat ang kwentong ito ng buhay ko upang malaman ng lahat kung paano ako kaswerte. Kaya sana papagudo ay mabasa mo naman itong sulat ko. Umaasa at nagpapasalamat in advance. Regen. Maswerte ka, Regen. Talagang God is good. Dahil hindi mo alam na habang naglalaro ka pala noon, isa sa mga napaglaruan mo ang nakatadhana pala sa'yo. Pagbutihin mo lang ngayon ang pagganap sa iyong responsibilidad bilang huwarang ama at asawa kay Mayang. At iwasan mo na ang maglaro dahil sa ilang bahagi ng buhay mo ay parang napatunayan mong totoo pala ang karma. Hindi man sa'yo tumalag pero ibang tao naman sa iyong pamilya ang lumasap sa kasalanan nagawa mo. Patuloy kang magmahal sa iyong pamilya and continue gratifying God para sa buhay mo ngayon. And we thank you very much for sharing your story po sa ating programa. Sa inyo din po mga kabarangay na patuloy
sa pamamagitan po ng ating fan page account. Hanapin lamang po ang Barangay Love Stories o kaya naman po ay mag-text ng Papa Dudut Space On ang inyo pong mensahe at ipadala sa 4627. Till next episode po mga kabarangay, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories. Isa pong napakagandang araw at sa lahat po ng mga sumusubaybay sa inyong pong programa. Mula po noong nagsimula kayong umere ay lagi na po ako nakatutok sa Barangay Love Stories. Ito po ang nagpapakumpleto sa aking araw. May mga ganito rin pong programa sa ibang mga lugar na napuntahan ko na, pero iba ang dating ng Barangay Love Stories. Simply the best for me. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Novi. Agent from my Dudut, hindi ko inaasahan na bigla na lang magbabago ang lahat. Lahat-lahat sa pagkatao ko, ang pananaw ko sa buhay, at pati ang mga gusto ko ay nabago. At ang pagbabagong ito ay naganap sa probinsya. Buwan ng Mayo, taong 2002 ay first time kong ma-assign sa probinsya. Maliban kasi sa pagiging puro babe ay Miss Kurikot din ako. Kaya kesa naman mag-hotel ay nag-rush ako maghanap ng boarding house. Last week na kasi noon ng May, kaya yung mga boarding house ay occupied na dahil kasabay down ng pag-enroll ng mga estudyante ay naghahanap na rin sila ng kasera. Kinarir ko ang paghahanap pero nahirapan talaga ako. Kailangan kasi may garahe o parking area man lang ang matatagpuan kong kasera kasi nga may service car ako. Susuko na ako noon dahil mahirap talagang maghanap. Kaya nga noong may makita ako ay sinunggaban ko na kagad kahit na hindi rin ako pwedeng magtagal sa kaserang iyon dahil ang estudyanteng umuukupa sa kwartong iyon ay nakabakasyon lang. Kinuha ko pa rin ang kwarto kahit na 2 weeks lang akong titira. Kailangan ko na kasi talaga noon ng kwarto so okay lang na doon muna ako for 2 weeks at gagamitin ko rin para makahanap ako ng kasera habang doon ako tumutuloy. May 5 kwarto sa bahay, 2 sa baba, ang okupado ng mga may-ari ng bahay. Yung 3 ay nasa itaas at yun lamang ang pinauupahan. Matandang teacher ang nakatira sa kwartong nasa tabi ng banyo. Yung malapit sa hagdan ay sina Noemi at Eva. Si Noemi ay nagtatrabaho sa isang bangko at si Eva naman ay isang bulag. Yung nasa kabilang tabi ng hagdan ang tinutuluyan ko na, inuha ko pa naman ng isang lalaking estudyante na noon daw ay graduating na. Maayos naman ang kwarto. Yun nga lang puro mga poster ng mga bold stars sa building. Typical na kwarto ng lalaking teenager. Okay lang sabi ko noon dahil talagang pagod na ako sa paghahanap ng matutuluyan. Siniguro ko na lang na in 2 weeks ay maisisingit ko ang paghahanap ng mas magandang lugar na para sa akin. Sabi kasi ni Adora, may-ari ng bahay, baka first week ng June ay darating na si Dane. Yung estudyanteng umuupa sa kwartong tinutuluyan ko pansamantala. Sabi ko naman, surely ay makakakita ako ng boarding house ko by that time. Nagruta ako ng mga sumunod na mga araw sa mga ospital at klinika dito at sa iba pang mga lugar. Pero isinisingit ko pa rin ang paghahanap ng kasera. Marami na akong napuntahan pero karamihan ay walang garahe o parking area man lang. May nakita akong apartment pero magiging labag sa loob ko ang magbayad ng malaki samantalang ako lang naman ng mag-isang titira hanggang sa sumapit na ang buwan ng June at lagi nang tinatanong sa akin ni Adora kung nakahanap na ako ng lilipatan ko. Kaparaw biglang dumating si Dane, yung si Dante umuupo pa sa tinitirhan kong silid. Noon nga ay parang mapipilitan talaga akong kunin ng 3,500 na apartment kapag wala pa akong nakitang lilipatan. June 5, kasama kong isang bading na doktor at nagawa pa naming mag-bar hopping. Maghahanap daw siya ng lalaking pwede niyang itulog sa hotel. Inabot kami ng 2 oras sa bar na yon pero wala naman siyang natagpuan pwede niyang i-take home. Nagkwentuhan na lang kami the whole time na nasa bar kami hanggang sa
mapagtuunan ni Dr. Batingan tungkol sa buhay ko. Bakit daw hindi pa ako nag-aasawa? Kung siya nga daw ay yung magkaasawa at magkaanak ang pinakamataas niyang pangarap, subalit ako naman ay may karapatang mag-asawa at magkaanak, umaayaw pa sa kapalaran na lubos niyang inaasam. Sandali pa nga siya nag-emote sa tanong na bakit daw kasi hindi na lang daw siyang naging lubos na babae upang makapag-asawa daw at magkaanak ng kahit na ilan. Pinilit kong iligaw ang usapan, subalit bigla na lamang niyang naisipang itanong kung ilang taon na ako. 28 ang sabi ko. Inaulit pa niya dahil malakas ang boses ng singer na kumakanta noon sa maliit na stage ng bar. 28! Nilakasan ko naman para marinig niya. Parang nagulat pa siya noong marinig niya yun. You are 28 pero kahit nagduling na boyfriend wala ka. Sobrang nagtatakang sinabi niya. Hindi ko na lang pinansin. Naranasan mo na bang may makasamang lalaki isang gabi? Tanong ulit niya. Ulit lang ako. Lulugi, matakot ka naman. Baka magsara na yung matris mo. Malakas niyang sabi. Na-conscious tuloy ako sa mga customers na kalapit namin. Alam mo Ning, mag-asawa ka na. Baka isang umaga magising ka na huli na ang lahat. Mahirap pang mag-isa sa buhay ha. Umina ang tinig niya noon. Saka biglang tumayo at tinungo ang CR. Naagaw naman ang atensyon ko sa babaeng kumakanta. Chorus na noon ang kantang All By Myself na pinipilit niyang abutin ang pitch sa kanyang pagpilit. Hindi ako na-impress sa pagkanta ng babaeng singer pero naapektuhan ako sa kanta. Tumungga ako ng beer. Humugot ako ng malalim na hinga. Nang dumating mula sa CR ang aking kaibigang doktor, napagod na ang mata ko sa panonood ng TV o habang may ginagawa ako, bukas kagad ang radyo. And of course, sa pinakamasayang istasyon ako nakikinig para hindi ako ma-bored. Lately, nagkaroon po ko ng mahabang panahon din para isulat ang kwento ng buhay ko. Importante para sa akin na may bahagi ang story nito sapagkat naniniwala ako na kakaiba ang naging takbo ng buhay ko. Especially sa aking mundo, sa mundo ng pag-ibig. So, ito na po yun. Para po sa lahat ng mga tagapakinig ng napakasikat na programang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudot, ako ang bunso sa aming 7 magkakapatid. High school pa lamang ako noong mawala ang mami ko at 3rd year college naman ako when my dad passed away. Sa tulong ng mga kapatid ko ay nakatapos naman ako ng pag-aaral. Noong graduate na ako ay wala nang pakialam sa akin ang mga kapatid ko. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you. Content creator.